Paano kung sabihin sa'yo na may aircon na ang sinaunang Pinoy at hindi mo ito natutunan? Dahil may mga bagay sa kasaysayan na tahimik na kinalimutan? Huminto ka sandali at isipin mo kung gaano karaming sikreto ang hindi mo pa naririnig tungkol sa sarili mong pinagmulan. Kung mahilig ka sa mga nakatagong kwento at misteryong hindi tinuturo sa school, ngayon pa lang, pindutin mo na ang subscribe dahil kakaunti lang ang nakakaalam nito. Hindi ito gawa-gawa o kwentong barbero. Ito ay bahagi ng forgotten history na bihirang pag-usapan. At oo, medyo nakakatawa dahil habang nagbabayad ka ng mahal sa kuryente, ang mga ninuno mo ay chill lang sa natural na aircon. Parang sinampal ka ng katotohanan na baka mas matalino pa sila sa design kaysa sa modernong buhay mo ngayon. Pero paano nga ba nangyari iyon nang walang kuryente, walang freon at walang remote control? Dito nagsisimula ang kwento na maaring magbago sa tingin mo sa sinaunang Pilipinas. Sa mga lumang bahay na kilala bilang bahay kubo, may isang lihim na diskarte na halos hindi napapansin. Hindi lang ito simpleng kubo na gawa sa kawayan at nipa, kundi isang masterclass sa natural engineering. Ang estruktura nito ay may strategic na pagitan sa sahig at lupa na nagpapalabas ng init at nagpapapasok ng hangin. Kung iisipin mo, parang built-in ventilation system na hindi mo kailangang i-on. Ang bubong nito ay mataas at matarik na tumutulong para umakyat ang mainit na hangin palabas. Habang ikaw ay nagpapawis sa modernong bahay na kulang sa airflow, ang sinaunang Pinoy ay literal na naka-natural cooling system. At ang mas nakakagulat, ginawa nila ito ng walang blueprint o YouTube tutorial. Hindi ba't parang may nakatagong talino na hindi binibigyang pansin? May isa pang detalye na kadalasang hindi nababanggit, ang oryentasyon ng bahay. Hindi basta-basta itinayo ang bahay kubo kung saan convenient lang. Pinag-aaralan nila ang direksyon ng hangin at araw bago pa man itayo ang bahay. Parang sila ang original na architects na may built-in climate awareness. Kapag tama ang pwesto, tuloy-tuloy ang daloy ng hangin sa loob ng bahay. At kung mali naman, parang naglagay ka ng oven sa sala mo. Walang silbi ang design. Nakakatawa isipin na ngayon pa lang natin pinapahalagahan ng sustainable living, pero ginagawa na nila ito noon pa. Walang electric fan pero presko. Walang aircon pero komportable. At ikaw, ilang electric bill na ang binayaran mo para lang ma-achieve ang parehong epekto? Hindi rin basta materyales ang ginamit, may dahilan kung bakit kawayan at nipa ang pangunahing sangkap. Ang kawayan ay may natural na cooling property dahil hindi ito nagtatago ng init tulad ng semento. Ang nipa naman ay mahusay sa pag-reflect ng sikat ng araw. Ibig sabihin, habang ang modernong bubong ay nagiging parang mainit na kawali, ang bubong nila ay parang shield laban sa init. At dahil magaan ang mga materyales, mabilis din itong mag-adjust sa temperatura ng paligid. Hindi ito high-tech pero high function. Kung tutuusin, parang minimalist lifestyle na may maximum efficiency. At kung may contest noon sa Best Natural Aircon Design, malamang panalo ang mga ninuno mo. Kaya ang tanong, bakit hindi ito ang itinuro sa iyo bilang halimbawa ng talino? Ngayon isipin mo ang konsepto ng butterfly effect sa kasaysayan. Dahil pinili ng modernong mundo ang konkretong bahay, unti-unting nakalimutan ang mga teknik na ito. Isang maliit na desisyon ang nagbago ng lifestyle ng buong henerasyon. Mula sa natural airflow, naging dependent tayo sa kuryente. Mula sa sustainable design, naging energy-consuming structures. At ngayon, nagbabayad ka para sa bagay na dati ay libre. Medyo ironic, di ba? Parang bumili ka ng tubig sa bote, samantalang may libreng bukal sa tabi mo. Ito ang isa sa mga untold stories na nagpapakita kung paano tayo unti-unting lumayo sa simpleng talino. At baka hindi mo namamalayan, bahagi ka na ng epekto nito.